Good morning mga ka-sounds. Today meron tayong gagawin sa ating speaker bale eto nakikita nyo nilalabas natin yung mga speakers natin kasi may project tayo ngayon. Maliit na project lang naman. Bumili kasi ako sa online ng speaker guard or grill speaker guard kung ano mo yung tawag nyo doon, no? Yung isa yung bilog na kino-cover natin sa ating speaker to protect it from possible puncture or pagkabutas. So ngayon nga ay ikakabit natin siya sa ating 15-inch na speakers at 18-inch na speakers. So ilalabas lang muna natin tong mga speakers natin para doon tayo sa labas mag-assemble. Okay, so samahan nyo ako mga ka-speaker, and before anything else, don't forget to please subscribe and support our channel. Thank you. So ayan, ibababa muna natin yung ating amplifier. Yan yung ating amplifier rack, DIY lang yan. So ano lang yan, integrated amp lang. At yun naman yung ating crossover, wala pang lalagyan, gagawa natin yan next time. So yan yung ating D15 na speaker, ilalabas na natin pa isa-isa para makapag-umpisa na tayo sa ating project. Ayan, first speaker out. Isa din, dalawang D15 natin pang mid-high. Okay, this time itong subwoofer na naman yung ilalabas natin. Ito yung 18 inches na subwoofer natin. Yan, minodify ko na rin pala yan. Masyadong malaki yan dati. So, minodify natin kasi para lumiit. Ilalabas din natin to. So, ayan mga ka-sounds, nilalabas na natin yung ating D15 18 inch subwoofer speaker. Minodify na natin yan mga ka-sounds. Masyadong malaki yan dati. So, kung napapansin nyo, medyo lumiit na siya, di ba? So, may reason yan. Mamaya sasabihin ko sa inyo bakit natin binodify. So ito yung isang subwoofer pa, dalawa yan. So ito yung pangalawa, lalabas na rin natin. So ayan o, 18 yan. Alright, ayan mga ka-sounds, nasa labas na lahat yung ating mga speakers. Ayan, nasa labas na lahat. So arrange lang muna natin yung mga speaker, mga ka-sounds, para maganda tingnan. At ipatong natin sa taas yung mid-high natin na 15 inch. Ayan. So ayan, naipatong na natin. So ganyan yung itsura niya kapag nakapatong. Gumawa nga pala ako ng improvised speaker lock. Yan mga ka-sounds. So kung nakikita nyo yung tubo na yan, so yan yung magsisilbing parang lock sa ating mid-high kapag pinapatong ko yung mid-high natin sa ating subwoofer para hindi mahulog. Secure na secure yan mga ka-sounds. So yan, dalawa yan syempre para parehas. So yan, nakapatong yung isa. Ayun, yung isa na naman i-shoot lang yung speaker dun sa butas. So secure na secure yan mga ka-sounds, hindi yan mahuhulog kahit pa gaano kalakas ng bayo. So ayan nakita nyo naman siguro yung tubo sa gitna, diba? So siya yung nag-link sa dalawang speaker, sa subwoofer tsaka sa mid-high natin. So naka-angkla yan. So kahit anong bayo or kahit itulak nyo yan, i-transport nyo yan, hilain nyo, so safe na safe yan, diyan mahuhulog. So mga ka-sounds, ito yung itsura niya kapag wala pang speaker grill guard or grill mesh para mag-cover protection sa ating mga speakers. So maya maya lang lalagyan natin yan yung 18 inch na subwoofer ng grill guard or speaker grill guard, o kung ano man ang tawag nun. Tsaka yung sa taas din sa ating D15, lalagyan din natin yan. So ayan yung sa mid-high natin na D15, lalagyan din natin yan ng grill speaker guard. Ito na yung sinasabi kong speaker guard or grill guard na ikakabit natin sa ating mga speakers. Sa Shopee ko lang yan binili. Alright, ito yung 15 inch na screen speaker guard.
para sa 15 inches speaker natin. 456 bili ko niyan, including shipping fee na dito sa province. Alright, ito naman yung 18 inch na speaker grill guard. 664 ang bili ko niyan, kasama na rin yung shipping fee dito sa aming province. Complete naman siya. Ito yung mga clamp ng speaker guard. Ayan, complete po. May kasama na ring screws. At yung pinaka screen guard nya o screen mesh grill, ayan po, dalawa. Kompleto naman. So mukhang matibay naman. So sulit na sa halagang 456. So ibababa muna natin yung speaker mga ka-sounds para maikabit natin ng maayos yung speaker guard. Yan mga ka-sounds, kinakabit na natin yung speaker guard. Kung napansin nyo, nilagyan ko ng washer kasi kung di mo lagyan ng washer, lulusot lang yung ulo ng screw. So kailangan talaga may washer. Actually wala akong extra washer, isa lang yun kanina, kaya bibili muna ako, magbabike lang. Ayan, kararating lang natin mga ka-sounds. Bumili tayo ng washer sa Ace Hardware, nagbike lang tayo, so sobrang init. Ito na yung washer mga ka-sounds, nakabili na tayo. So pwede na tayong magsimula sa ating project. Tatanggalin natin yung unang kinabit natin kasi masyadong malaki. Papalitan natin yung bagong binili nating washer para uniform lahat. Ito yung sinasabi ko na kapag walang washer, lumulusot yung ulo ng screw. So tinesting ko na kasi kanina, ikinabit ko na walang washer. So ngayon tatanggalin natin yung unang nilagay ko na walang washer at lalagyan natin ng washer lahat yan. So ayan, kung pansin nyo, di ba, parang lumulusot yung screw. So kaya lalagyan natin ng washer. So ayan, yung washer ang magsisilbing parang stopper. So ayan, di ba? Ayan mga ka-sounds, so hindi na lumusot yung screw gawa ng washer, nakalock na siya. So gawin lang yung same procedure mga ka-sounds ng paulit-ulit. 4 na clamps yan, so 4 din ang screw natin. Unboxing ng 18 inches speaker guard. So medyo okay naman, complete. Ayan, kakabit natin to. So same procedure lang tulad kanina, 4 na clamps din yan. So fast forward na lang natin para mas mabilis. Ayan, fit na fit talaga yung speaker guard natin. Perfect yung 18 inches na nabili natin. So ayan, magiging safe na rin yung ating subwoofer speaker. Ayan, naikabit na natin yung speaker guard na 18 inches sa ating subwoofer. Napakaganda. Safe na. So ulitin na lang natin yan sa isa pang subwoofer. Yung isang subwoofer box nalagyan na rin, tapos na rin. So hindi ko na lang pinakita dahil parehas lang naman ng procedure. So ayan, pinagtabi na natin sila. Very nice. So ito na ang itsura niya mga ka-sounds, 'di ba? Napakaganda. Meron ng speaker guard or metal grill mesh covering sa ating speaker. Protektado na yung ating speaker from possible puncture during mobile. So ayan, compared kanina na hindi nalagyan ng speaker guard. Ito kasi ang itsura nung wala pang speaker guard. Ayan, so iba talaga, 'di ba? Compare sa ngayon, yan may speaker guard na. So iba talagang itsura mga ka-sounds, 'di ba? So may difference talagang makikita mo na may speaker guard compare sa walang speaker guard. Andyan pa rin yung yung tubo niya sa gitna, nagsisilbing protector yan para hindi mahulog. Parang anchor para kapag bumayo yung subwoofer hindi mahulog dyan mga ka-sounds. Inikot-ikot pa natin ito na hindi mahulog yan kahit i-transport mo yan, itulak mo yan na nakapatong yung
mid-high, hindi mahuhulog yan. Kasi mga ka-sounds, wala tayong crew. One man mobile sound system lang tayo. Tayo mismo mag-isa nagbubuhat yan. So ganun yung naisip kong idea para kahit nag-iisa lang, marami tayong madadala o mabibitbit na safe yung mga gamit, mga speaker, hindi mahuhulog pagdating sa mobile. Meron pa akong ginawang isang improvise mga ka-sound maliban sa yung ipinatong ko lang yung speaker. Ito kapag gusto mo naman iangat yung speaker or ipataas pa hanggang sa ear level ng tao, so itong tubo ng tripod in-improvise ko to. So ito ang gagamitin natin para kung gusto nating tumaas pa yung speaker sa level ng tenga ng tao. Sa ganitong pamamaraan, maiiwasan na rin yung weight or yung bigat ng dadalhin natin kasi yung tripod mabigat din yan eh. So sa ganitong pamamaraan, iniiwan ko na lang yung tripod sa bahay at ang kinakarga ko na lang is yung tubo niya para magsilbing stand doon sa ating mid-high. Mamaya papakita ko sa inyo kasi nga one man mobile tayo, so wala tayong crew, walang tumutulong sa atin sa pagbuhat, tayo lang mag-isa kapag meron tayong mobile. So ito yung naisip ko sa isa sa mabisang paraan para gumaan yung mga karga natin. Ayan, kung napapansin nyo, tinanggal ko yung tubo ng speaker tulad nung sa kanina, at yan yung binawasan ko yung diameter. Hiniwa natin yan para lumiit yung diameter katulad ng nasa size nung nasa ibabaw para kumasya yung pole doon sa speaker, sa butas ng speaker o yung plunger na tinatawag nila. So itong dalawang mabigat na tripod maiiwan yan sa bahay. So ipapakita ko ngayon sa inyo yung sinasabi ko, isa pang ginagawa ko na setup kapag gusto ko iangat. So ibaba muna natin yung speaker, tanggalin natin yung maliit na tubo na nagsisilbing lock para sa ating speaker para hindi mahulog, and then kunin natin yung kanina yung sa tripod na tubo na mahaba. So yun na naman ang ilalagay natin dun sa butas o sa plunger na ginawa natin dun sa subwoofer. So ngayon para tumaas, so ayan, tataas na ngayon yung ating mid-high na speaker. So may pabenta naman yan mga ka-sounds, kaya lang mahal, nasa 600 plus o 700 plus depende sa mga tindahan, no? So kung bibili kayo niyan dalawa, syempre nasa 1,000 mahigit na rin yan, so medyo mahal na. So naisip ko gumawa na lang, improvise yung mismong tubo ng tripod ang natin, ginawa natin na ganyan, parang single pole stand ng speaker. And so ayan yung isang speaker na yan, natin, sasalpak na natin yan. So tingnan natin kung anong magiging itsura mga ka-sounds. So napakaganda, di ba? Nasa ear level na siya or level na sa tainga ng tao. So yan yung itsura niya mga ka-sounds. So yan yung magiging itsura niya kapag nasa event na tayo. So yan, napakaganda, mataas na siya. So nasa ear level na ng tao, o maririnig na talaga, mas lalakas yung sound, mas malayo yung tapon ng sounds. Side view, yan yung niya, itsura niya, napakaganda. Ayan mga ka-sounds, salamat sa panonood nyo sa ating video for today. Sana nagustuhan nyo yung ating video, and please don't forget to support our channel by subscribing. Thank you so much. Hanggang sa muli. Bye bye.